Nako, napakainit po, no? Nananampal sa sobrang init ngayon pong summer. Kaya naman marami po sa atin gumagamit ng aircon para malamigan. Kaya lang, nakabantay po tayo lagi sa oras sa paggamit ng aircon dahil ang kapalit nito ay malaking electric bill. Kung meron kang inverter aircon, sabi nila mas makakatipid ka kumpara sa ordinaryong aircon. Pero may nagrereklamo. Bakit daw nung nagpalit siya ng inverter ay mas lalong nagmahal ang kuryente niya? Paano po ba tayo makakatipid? And at the same time ay na-enjoy natin yung lamig ng aircon natin. Unahin natin yung mga inverter. Alam niyo po kasi, nakadisenyo ang mga ganitong klase ng aircon na i-maintain ang lamig na malapit po sa klima sa labas ng kwarto na pinapalamig nito. Kung iseset mo ang aircon mo ng mas mababa, halimbawa 16 degrees, lubha po yung malayo sa temperatura sa labas. Para sa Pilipinas ang gagawin po ng makina ng aircon ay magdo-double effort para makapag-produce ng 16 degrees na lamig. At ang resulta, mas mataas na konsumo ng kuryente. Ang payo ng mga eksperto, iset lamang ang lamig between 24 to 25 degrees o 26 degrees upang hindi masyadong mahirapan ang kompresor. Sa ganitong paraan, malamig pa rin pero hindi magastos. Tandaan po, nag-aircon tayo upang maginhawaan at hindi ginawin. Mas mahal din ang magiging bill ng kuryente kung hindi po akma ang horsepower ng aircon sa laki ng kwarto na kailangan palamigin. Kung ordinaryong aircon naman ang gamit, pwede pong mag-set ng timer upang hindi ito nakabukas magdamag. Ang sabi rin nila, gumamit ng electric fan habang naka-aircon upang mas madaling lumamig ang kwarto. Ilan lamang yan sa mga tips na pwede niyong gawin upang kahit naka-aircon ay makakapagtipid pa rin tayo sa ating mga electric bill. Sana po may natutuhan po kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.